Isang tahimik na tao si Vice, ganda ngunit emosyonal na eksena ang nasaksihan ng publiko nang dalhin sa kulungan si Colleen Garcia, asawa ni Billy Crawford, matapos ang malalimang investigasyon sa kanyang pagkamatay. Si Vice Ganda, na matagal ng kaibigan ni Billy, ay naroon upang tiyakin na mabibigyan ng hustisya ang kanyang kaibigan. Sa kanyang mga mata, bakas ang sama ng loob at pagnanasa na matapos na ang kasong ito. Hindi matanggal ni Vice ang lungkot at galit habang pinagmamasdan si Colleen na unti-unting dinadala sa kulungan. "Akala ko ba mahal mo siya, Colleen?" Bulong niya sa kanyang sarili, puno ng hinanakit. Alam niyang hindi na maibabalik si Billy, ngunit sa isip niya, tanging hustisya na lamang ang kanyang maaaring gawin para sa kaibigan. Nagtipon ang mga kaibigan ni Billy, kasama sina Vong Navarro at Ann Curtis, upang damayan si Vice sa mahirap na araw na iyon. "Kailangan nating magpatuloy, Vice," sabi ni Ann, ngunit kahit siya ay hindi maitago ang kanyang lungkot. Sa harap ng trahedya, nagkakaisa silang lahat na ipaglaban ang karapatan ni Billy. Sa bawat hakbang ni Colleen papasok sa kulungan, lalo pang tumitindi ang damdamin ni Vice. Ito na ba ang hustisya para kay Billy? Tanong niya sa sarili, umaasa na kahit papaano ay mababawasan ang sakit ng kanilang pagkawala. Ngunit alam niyang ang sugat sa kanyang puso ay hindi basta-basta maghihilom. Nang dumating ang oras ng paglilitis, si Vice ang isa sa mga pangunahing saksi. Sa kanyang pagtestigo, inilahad niya ang mga masasayang alaala nila ni Billy, na ngayon ay naging sanhi ng kanyang kalungkutan. "Billy was like a brother to me," pahayag niya sa korte, at bawat salita niya ay nag-iwan ng bakas ng hinagpis sa lahat ng nakikinig. Sa mga sumunod na araw, dumalaw si Vice sa burol ni Billy, tahimik na nananalangin para sa kanyang kaibigan. Puno ng luha ang kanyang mga mata, ngunit may determinasyon siyang ipagpatuloy ang laban. "Hindi kita papabayaan, Billy," bulong niya habang hinahaplos ang larawan ng kaibigan, na tila nagbibigay sa kanya ng lakas sa kabila ng bigat ng sitwasyon. Ang social media ay nag-umapaw ng suporta para kay Vice. Marami ang nagpaabot ng dasal at mensahe ng pakikiramay, at daman ni Vice na hindi siya nag-iisa sa laban para kay Billy. Maraming tagahanga ang humingi ng hustisya at nagkaisa para sa kanilang minamahal na idolo, na kahit wala na ay patuloy nilang minamahal. Sa bawat balita tungkol sa kaso ni Colleen, hindi maalis ni Vice ang kanyang galit. "Hindi ko alam kung paano niya nagawa ito," sambit niya sa isang panayam. Ramdam ng lahat ang bigat ng kanyang damdamin, at alam nilang mahirap para sa kanya ang ganitong sitwasyon. Maging ang mga tagahanga ni Billy ay nananawagan ng hustisya, na sana'y magkaroon ng katarungan ang kanilang idolo. Lumipas ang mga araw, ngunit hindi nagbago ang posisyon ni Vice. Nanatili siyang matatag at determinado, kahit na mahirap para sa kanya na tanggapin ang sinapit ng kaibigan. "Billy, para sa iyo ito," ang tanging nasambit niya sa kanyang social media, at maraming nagpakita ng suporta para sa kanyang laban. Habang patuloy ang paglilitis kay Colleen, si Vice ay palaging naroroon, hindi nagpapabiya sa laban para sa hustisya. Sa bawat araw na lumilipas, lalo niyang nararamdaman ang pagkawala ng kanyang kaibigan. Ngunit sa kabila ng sakit, ang kanyang pangako kay Billy ay nanatiling buhay, at patuloy siyang lumalaban para sa kaibigan.